Siguro nakita nyo na to sa social media feeds ninyo kamakailan lang. Isang litrato na nag-viral talaga. Mga ulap na kung titingnan mo parang dagat, 'di ba? Para sa ating karamihan, wow, ang ganda, ang unique na tanawin. Pero para sa isang lalaking nangangalang Narciso Ulalo, hindi lang yan basta magandang ulap. Isa yang senyales, isang confirmation kumbaga sa isang mensaheng natanggap daw niya mula sa Diyos maraming taon na ang nakalipas. So sino ba itong si Narciso Olalo? At yan ang sisiyasatin natin ngayon. Ayon kasi sa kanya, direkta siyang nakakatanggap ng mga mensahe mula mismo sa Diyos. At hindi lang to basta mga mensahe ha, ang mga sinasabi niya, hinahamon nito yung mismong pundasyon ng pananampalatayang alam nating lahat. Ang pinakapuso ng mensahe ni Olalo, lahat yan nagsisimula sa isang napakadetalyadong pangitanin. Isang vision na ayon sa kanya, ipinakita mismo sa kanya ni Hesukristo. Dito naguugat ang lahat. So, eto raw yung kwento sa loob ng vision niya. Binigyan daw sila ni Jesus ng isang gawain. Tamnan ang isang perasong lupa na sinisimbolo ng isang papel. Yung kasama niya parang nagmamadali, alam mo yon, sumigaw agad. Tapos na kami! Pero si Olalo, iba yung diskarte niya. Maingat niyang kinakalkula ang bawat spasyo at sinusulat pa ang numerong 3 sa bawat butas. Bago pa man siya matapos, kinuha na raw ni Jesus yung papel niya at sinabing ang paraan ng pagtatanim ni Olalo ang tama. Okay, so anong meron sa paraan niya? Bakit tama yon? At anong ibig sabihin ng numerong 3? Well, dito na nagiging mas interesting yung lahat. Kasi dito nabuo yung buong puntasyon ng kanyang mga, medyo controversial na aral. At eto na nga yung interpretation niya. Yung mabilis na pagtatanim daw nung kasama niya, sumisimbolo yan sa turo ng mga pari at pastor. Yung mag-anak ng mag-anak, walang preno. At makikita niyo sa kaliwa yung resulta raw niyan, overpopulation, kahirapan at kasalanan. Samantala yung maingat niyang paraan, yung may numerong 3, yan daw ay tumutukoy sa responsableng pagpapamilya hanggang 3 anak lang. Ang resulta, tulad ng nakikita niyo sa kanan, isang pamilyang maayos at namumuhay sa kabutihan. At dahil sa paniniwalang yan, sobrang bigat ng paratang niya. Para kay Olalo, at ito quote ha, ang simbahan ay walang ginawa kundi magturo ng kapahamakan. Sa tingin niya, sinasadya nitong iligaw ang mga tao para sa sarili nitong kapakinabang. At hindi siya nagtitipid sa detalya. Sabi niya, yung pag-encourage daw na mag-anak ng marami, paraan lang yan para lumaki ang kita ng simbahan. Tapos yung Biblia, gawa lang daw yan ng tao, binago na at puno na ng kasinungalingan. Basically, para sa kanya, ang buong sistema ay dinisenyo para pagsamantalahan ang kahinaan ng mga mananampalataya. Pero teka, hindi lang sa teolohiya at pambabatikos nakasentro ang mga pahayag niya. Meron pa siyang isang alas. Ipinipresenta ni Olalo ang isang mahabang listahan ng mga natupad umanong propesya bilang patunay na totoo ang koneksyon niya sa Diyos. Tingnan natin ang ilan dito. Sabi niya, nung 2013 pa lang daw, binalaan na niya ang lahat na ang mga lugar na hindi binabaha ay babahain na. Fast forward to 2021, naging mas specific pa raw siya. Nagbabala siya tungkol sa mga buhawi na hihigop ng tubig mula sa dagat at mga kakaibang kidlat na tatama mismo sa mga tao. At hindi lang yan, sinasabi rin niyang nakita niya ang pagdating ng bagyong Yolanda, yung tsunami sa Indonesia, yung pagkatunaw ng yelo sa Alaska, pati na raw yung sunod-sunod na insidente ng buhawi dito sa Pilipinas at kahit pa yung isang specific na insidente ng kidlat sa India na tumama sa 6 na tao, kasama raw lahat yan sa mga prediksyon niya. So, ang laking tanong 'di ba, paano niya nagagawa ang lahat ng ito? Saan nanggagaling ang mga impormasyon na to? Ayon kay Ulalo, meron siyang isang natatanging kakayahan, isang special gift na direktang regalo raw mula kay Hesukristo. Ang tawag niya rito ay power of mind. Ito raw ay isang banal na kaloob na nagbibigay daan sa kanya na intindihin yung mga malalim na talinghaga ng Diyos, makita ang hinaharap, at heto pa, matuklas ang mga kasalanan ng kahit na sinong tao, buhay man o patay na. At marami pa raw itong kayang gawin, hindi lang basta pag-intindi at paghula. Kasama na raw dyan ang kakayahang magpagaling, gamit lang daw ang kanyang boses, kaya niyang lunasan ng cancer, mga bukol, at kahit paralisis. Ito rin daw ang dahilan kung bakit kaya niyang humarap at magsalita sa harap ng maraming tao nang walang anumang takot. Kaya naman, sa huli, eto yung matapang na hamon na iniiwan niya sa mga kritiko at sa ating lahat. Sino ngayon ang mas matimbang at mas kapanipaniwala?
Itong mga isinusulat ko na sinabi ng Diyos na mangyayari? O yung nasa Biblia ninyo na gawa lang ng tao? Grabe no? Isang direktang pagtapat ng kanyang mga personal na propesiya laban sa tradisyonal na kasulatan. Kaya iiwan namin kayo sa katanungang ito. Kapag ang mga sinaunang teksto na kinagisnan natin ay biglang binangga ng mga ganitong makabagong pangitain, paano nga ba nababago at nahuhubog ang ating sariling pananampalataya?